Yun 'no, ang pogi. Kayang-kaya naman palang palitan yung ating shock kahit hindi natanggalin yung tangke at yung grab bar ng ating motor. Hey, hey, hey! Nandito na naman si Kuya G. Okay, good day sa inyong mga quiz. Meron na naman tayong kakabit sa ating motor. Ito nga yung adjustable rear shock ni Saiyan. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura nito. So, ito nga yung ating motor na papalitan natin ng shock. Kung mapapansin nyo, naka-stock rear shock pa ako mga bossing, no? Ito mga boss madam ay hindi adjustable at saka masyado na siyang malambot. Kaya nag-decide ako na palitan siya ng shock para mas komportable yung pagmamotor natin. Lalo na dito sa amin na masyadong malubak yung dinadaanan. Minsan kasi kumakatok na yan sa sobrang lambot lalo na pag may angkas. So ayun, tuturo ko nga sa inyo kung paano ang gagawin natin technique para matanggal natin yung rear shock kahit hindi na tinatanggal yung kanyang flarings, yung kanyang tangke at yung kanyang grab bar. Yan, ang una nating tatanggalin na tornilyo ay itong nasa baba nung ating rear shock. Ito yung dahilan kung bakit yun ang uunahin natin. Kasi kapag tinanggal natin or sinungkit natin yung tornilyo sa taas, kung mapapansin nyo, tatama yan dito sa gulong ng ating mga motor. So, ang paraan natin para hindi yan tumama kapag tinatanggal na natin tornilyo sa taas, ay tanggalin muna natin tong nasa ibaba na tornilyo para bumagsak o lumaylay yung kanyang gulong. So, tara, tanggalin na natin. So, ayun, natanggal ko na yung tornilyo ng ating rear shock dito sa baba. At kung makikita nyo, bumaba nga yung ating gulong sa likod. Ngayon, madali na natin yung masusungkit or matatanggal yung tornilyo na nasa taas dahil wala nang sagabal sa pagtatanggal natin ng tornilyo. Naka-center stand nga pala tayo, tas nilagyan ko ng kalang na kahoy yung ating center stand para mas bumaba pa ng husto yung ating gulong. Ngayon mga kuys, naluwagan ko na yung tornilyo sa taas. Gagamitan na lang natin siya nitong open kasi mas maiksi ito at saka kayang-kaya na siyang sungkitin gamit ito. At ayun, dahil nga kayang-kaya na siyang kamayin, kinamay na natin yung tornilyo natin. Wag lang nating bibitawan dahil baka pumasok sa loob ng ating mga flarings yung ating tornilyo. At ayan, matatanggal na natin. Yun, natanggal na natin yung ating tornilyo sa taas. At kinukuha ko na din yung kanyang washer. Baka kasi malaglag pa sa loob. At ngayon, pwede na natin tanggalin yung ating shock. Okay mga kuys, natanggal na natin yung shock ng ating motor. At ngayon, i-check ko yung ating lumang shock kung okay pa ba. At itatabi natin to. So, okay pa naman siya. Talagang masyadong malambot lang talaga yung kanyang spring. Okay pa naman yung kanyang mga bushing.